Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama mo sa amin. Alam mo, may isang talata sa Biblia na sa totoo lang parang ang daming tanong na iniiwan. Alin yan? Galing ito sa Mateo 24:22. Sabi rito, "Kung hindi pa ikliin ang mga araw na iyon, walang sino mang maliligtas, ngulit alang-alang sa mga hinirang paikliin ang mga araw na iyon." Oo. Yan yung classic na talata. Yun na nga. Ang malaking tanong talaga na gusto nating himayin base sa mga materyales na dala mo ay ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapaikli sa mga araw? Oo. Pinag-uusapan ba natin dito ang pag-a-adjust sa orasan ng Diyos o may mas malalim na kahulugan to? Mahalaga talagang ilagay natin yan sa tamang konteksto. Sige. Kasi yung pinag-uusapan nating mga araw na iyon, hindi yan ordinaryong panahon. Ito yung inatawag sa teologiya na malaking kapighatian. The Great Tribulation? Tama. Inilalarawan ito bilang isang panahon ng pagdurusa na hindi pa raw nararanasan ng mundo at hindi na mauulit. So, napakataas ng stakes, di ba? Oo, sukdulan na to. Ito na ang sukdulan. Kaya naman, yung pag-unawa sa konsepto ng pagpapaikli ay napaka-kritikal dahil ito mismo ang susi sa kung paano makakaligtas ang mga hinirang. Okay, sige, umpisahan natin sa pinaka-basic. Kung may paiikliin, dapat malinaw kung para kanino. Kasi 'di ba, ang unang pumapasok sa isip at sinabi rin sa sources mo, hindi ito para sa mga namatay na. Hindi. Yung mga martir na, kumbaga tapos na ang laban. Tapos na, para sa kanila, tapos na ang paghihirap. So, kung hindi para sa kanila, para kanino to? Diyan napakalinaw ng mga dokumento mo. Ang pagliligtas na ito ay para sa isang partikular na grupo, ang mga saksing martir na nabubuhay pa. Okay, saksing martir. Oo, pero para maging malinaw, hindi ibig sabihin niyan mamamatay silang lahat. Ang punto ay sila yung mga saksi sa panahong iyon. At ang buong layunin ng pagpapaikli ay i-preserve ang kanilang mga pisikal na katawan. Teka, yan ang interesting. Hindi kaligtasan ng kaluluwa, Hindi lang kaluluwa. kundi ang pag-ingat sa pisikal na katawan, sa laman. Bakit ganun kahalaga yun? Kasi dito pumapasok yung isa pang konsepto, yung pagbabagong anyo, transformation. Base sa sinulat ni Pablo. Eksakto. Sa isang iglap, yung katawang lupa natin papalitan ng katawang espiritual. Para mangyari yon, kailangan nilang manatiling buhay at buo ang pisikal na katawan nila hanggang sa takdang sandali. Okay. So kung mamamatay sila, hindi sila kasali dun sa event na yon. Hindi sila kasali. Kaya ang tawag dito ay pagliligtas sa laman. Isang literal na rescue mission, kumbaga. Okay, so literal na pag-preserve sa katawan. Pero paano kung ang buong mundo ay nasa gitna ng pinakamatinding gulo sa kasaysayan? Anong mekanismo ang gagawitin para iligtas sila? Parang imposible. Ang mekanismong inilalatag ng sources mo ay isang malawakang evacuation. Evacuation? Aalisin sila sa mundo bago pa man ibuhos yung pinakamatinding yugto, yung tinatawag na 7 salot. The 7 plagues. Oo, sila ay itataas sa himpapawid na mas kilala bilang pagdagit o the rapture. So parang may paparating na higanteng tsunami. Tama, At ang pagliligtas sa'yo ay hindi sa pamamagitan ng pagpapahina sa alon, kundi sa pag-airlift sa'yo palabas bago ito tumama. Ganun Okay. ba? Iyan ang perpektong analohiya. Ganun na ganun ang lohika. Iniiwasan nila yung pinakasukdulang bahagi. Kaya para sa kanila, pinaikli ang karanasan. Malinaw. So, ang pagpapaikli ay hindi paggalaw sa oras, kundi pag-alis sa tao. Okay, gets ko na ang sino, bakit at paano. Pero dito nagiging mas komplikado, no? Oo, Kasi ayon sa sources mo, may dalawang magkaibang pananaw kung paano ito nangyayari. Himayin natin yung una. sige. Yung unang pananaw, tawagin nating Kuro-Kuro 1, naniniwala to sa literal na pagbabawas ng oras. Literal. Oo, sinasabi nito na ang malaking kapighatian ay tumutukoy lamang doon sa 42 buwan o 1,260 araw ng pamumuno ng halimaw. The beast. Yun na. At ayon sa pananaw na ito, ang 7 salot ay hiwalay na event. Mangyayari yan pagkatapos ng malaking kapighatian. Okay, so tribulation muna,
tapos plagues. Kung ganon, paano nangyayari yung pagpapaikli? Ayon sa kanila, literal, may mga propesya kasi sa Daniel na may binabanggit na 1,290 at 1,335 na araw. Oo, natatandaan ko yan. Bale, ang interpretasyon nila, baka ang original na plano ay 1335 araw. Pero dahil sa panalangin ng mga hinirang, paiikliin ito ng Diyos. Babawasan niya, gagawing 1,260 na lang. So literal na mas maikli ang panahon ng pagdudurusa para sa lahat. Yon ang paniwala nila. Sandali, parang may hindi nagtutugma para sa akin dyan. Kasi di ba, binabangit din sa sources mo yung dalawang saksi. Tama? Mga propeta na may kapangyarihan para protektahan ng mga banal sa loob ng 1,260 araw. Oo, may kapangyarihan sila. Kung may proteksyon na palang nangyayari, hindi ba't iyon ay isang paraan na rin ng pagpapaikli ng paghihira para sa kanila? Bakit kailangan pa ng isa pang pagpapaikli sa dulo? Eksakto. Yan mismo ang butas na tinutukoy ng may akda ng materials mo sa unang pananaw. Parang doble-doble na. Nagkakaroon ng logical redundancy, di ba? At ang mas malaking problema pa ay ito. Pagkatapos ng 1,260 araw, matatalo ng halimaw ang dalawang saksi. Mapapatay sila. Oo. Ngayon, kung tatagal pa ang paghahari ng halimaw hanggang 1,335 araw, wala nang magpoprotekta sa mga hinirang. Mauubos sila. Malamang, mauubos silang lahat. Wala nang matitira para sa pagbabagong anyo. Diyan nagkakaproblema yung teorya. So, kung may butas yung unang pananaw, ano naman ang alternatibo? Paano nito sinasagot yung problema? Dito na siguro papasok yung ikalawang pananaw. Tama ka dyan. Ang ikalawang pananaw o kuro-kuro 2 ay may mas malawak na definisyon. Paano mas malawak? Para sa kanila, ang malaking kapigatihan ay hindi lang isang event, isa itong yugto na may dalawang bahagi. Okay? Sinasakop nito ang parehong panahon ng pamumuno ng halimaw at nung kasunod nitong 7 salot. Pinagsama na. Pinagsama na ang buong sequence na yon mula sa simula hanggang sa huling salot, iyon ang kabuuan ng malaking kapighatian. Okay, at bakit napakahalaga ng pagkakaibang yan sa definisyon? Parang maliit na detalye, pero ano ang epekto niyan? Napakalaki ng implikasyon kasi bumabalik tayo doon sa description sa Mateo na ang kapighatian ito ay walang katulad at hindi na mangyayari pang muli. Ang pinakamatindi sa lahat. Dapat ito ang pinakamatindi. Ngayon, kung titingnan natin ang mga salut sa Biblia, yung 7 salut sa dulo, malinaw na mas matindi. Paano mo nasabi? Sa mga naunang salut kasi, madalas, 1/3 lang ng lupa o dagat ang apektado. Pero pagdating sa 7 salut, halos buong mundo na. Oo, yung nagiging dugo lahat ng tubig. Yun nga, nasusunog ang mga tao sa tindi ng araw. Kung yung 7 salut na mas malupit ay mangyayari pagkatapos ng malaking kapighatian. Di hindi na totoo yung sinabi na yon ang pinakamatindi. Eksakto. Hindi na consistent ang propesya. May mas malala pa palang kasunod. Aha. Doon nagkakatalo. Gets ko na ang lohika. So, kung tatanggapin natin ang pananaw na ito, paano ngayon napapaikli ang mga araw para sa mga hinirang? Dito, ang paliwanag ay mas simple. Hindi na kailangang baguhin ang timeline. So paano? Ang pagpapaikli ay yung mismong evacuation na napag-usapan natin. Ang pagdagit? Oo, mangyayari yan sa pagitan ng dalawang yugto. Pagkatapos ng pamumuno ng halimaw, pero bago ibuhos ang 7 salot, alisin na sila. So para sa kanila, tapos na. Tapos na. Epektibong pinaikli ang karanasan nila dahil hindi na nila aabutan yung ikalawa at pinakamasaklap na bahagi. Samantalang yung mga maiiwan. Sila ang sasalo ng bugong hagupit. So, ang pagpapaikli ay hindi pagbawas sa kalendaryo, kundi pag-alis sa kanila sa equation bago ang grand finale. Okay, mas may sensay nga yan at sinasagot nito yung mga butas sa unang teorya. Pero may isa pa akong nakikitang problema. Isang tila magkasalungat may ideya. Ano yon? Based sa Daniel, di ba may numero na? May 1,260, may 1,335 araw. Parang may fixed duration. Oo, may bilang. Pero paano natin yan ipagkakasundo sa Mateo 24.36 na walang nakakaalam ng araw o oras na iyon, maliban sa Ama? Oo.
Paanong may bilang ng araw pero kasabay nun ay walang nakakaalam? Parang contradiction, di ba? Iyan ang isa sa mga pinaka-eleganteng solusyon na ipinresenta sa materials mo. Ipinapakita dito yung pagkakaiba ng tagal o haba Duration, at yung oras ng pagsimula nito. start time. Hindi sila pareho. Teka, paano yan? So, sinasabi mo na ang propesya ay parang isang pelikula na alam na natin ang running time? Sabihin nating 1335 minuto? Sige? Pero ang Diyos lang ang may hawak ng remote at siya lang ang nakakaalam kung kailan niya pipindutin ang play. Ganun ba? Iyan ang perpektong analohiya. Ganun na ganun ang argumento. Wow. Ang 1335 araw sa Daniel ay ang maximum duration. Fixed yan. Ang sinasabi naman sa Mateo na hindi alam ng sino man ay hindi yung haba, kundi yung eksaktong araw at oras kung kailan magsisimula yung countdown. At may hudyat ba yung pagsisimula? Meron. Ang pinaniwalaang hudyat ay yung pag-upo ng anak ng kapahamakan sa banal na templo. Kapag nangyari yon, start na ng orasyan. Okay. Ngayon, lahat ng pyesa ay nagkakatugma na. So kung lalagumin natin para sa'yo na sumusubaybay, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Sige, Nagsimula tayo sa isang nakakalitong talata. Nakita natin na ang pagpapaikli ng mga araw ay hindi pagbabago sa orasan, kundi isang rescue mission para mapreserba ang pisikal na katawan ng mga hinirang. tama. At yung mas matibay na pananawin ng ahulugan nito ng pag-alis sa kanila bago ang 7 salot. At yung paradoksyo ng timeline. Ay nalutas sa pagkakaiba ng haba at ng simula. Eksakto, haba na nakatakda at simula na isang misteryo. At bilang panghuling ideya na maiiwan sa iyo para pagnilayan, may isang bagay na paulit-ulit na lumalabas. Ano yon? Yung matinding diin sa kahalagahan ng pag-iingat sa pisikal na katawan. Oo nga, Nag-iiwan ito ng isang tanong. Sa isang pananampalataya na kadalasan ay nakasentro sa kaligtasan ng kaluluwa, ano ang ipinapahiwatig ng ganitong matinding pagpapahalaga sa kaligtasan at pagbabago ng pisikal na katawan? Ano ang sinasabi nito tungkol sa ultimong halaga ng ating katawang lupa sa teolohiyang ito? Hindi lang ito basta sasakyan ng kaluluwa na itatapon. tila may mas malaki pa itong papel na gagampanan. Isang bagay na sulit pag-isipan.